Ano po yung tingin ninyo dun sa takbo ng investigation ng ICC? Are you satisfied? Well, bagamat nadidelay, and siguro I think they're justified naman kasi they're professionals, alam nila kung anong ginagawa nila. Yung talagang they just wanted to be very sure about their findings and recommendations, and I'm talking about yung sa ICC investigative team. Pero ang alam ko is nasa advanced stage na, malapit na matapos yung investigative stage. So, malapit na rin ang sumite nila ng recommendation, ng kanilang report and recommendation doon sa pre-trial chamber. Merong ganong pre-trial chamber before the trial chamber. So, yung sa pre-trial chamber kasi level, ang magde-decide kung makaka-issue, mag-i-issue dapat ng warrant of arrest. So, sa tingin namin is that malapit na yung stage na yan. And hopeful kami, optimistic kami, na mangyayari yan, yung pag-issue ng warrants of arrest. Siyempre maraming nag-aano ang tagal naman. Yeah. Pero we just have to understand yung proseso nila. Na talagang their findings go through validation. Na kailangan nilang maniguro. Hindi nila basta-basta tatanggapin yung testimonya o yung sinabi ng isang testigo o yung sinabi ng isang source without appropriate validation from other sources. Kaya tumatagal. Pero sa tingin ko, malapit na. And speaking of testigo nga po, of course na may mention si Edgar Matobato, yung mga witnesses, Las Cañas custody, also. Las Cañas. Ano na po ang balita natin dito? Well, ang alam ko talaga, nasa protective custody na sila ng ICC. From certain sources, yun ang alam ko. And sa ibang bansa sila. I really do not know where they are now. But they are under the protective custody of ICC. At ibig sabihin yan, nakausap na sila ng ICC. At kinonsider na sila na magiging testigo. Yun ang pagkakaalam ko. So, kaya nga, hindi ko lang alam sino-sino pa yung mga na-access na ng ICC. Meron pa yan, sigurado. Hindi lang yung dalawa, sila lang kasi talaga ang naririnig natin na nandun na sa ICC. Kasi wala pa rin hustisya sa mga biktima, yung mga EJK families. At iniisip nga nila, their best hope lies in the ICC. ICC is their best hope. Kasi sa atin, locally, domestic, sa ating bansa, ay wala pa naman silang nakikita ng mga kaso na umuusad na against Mr. Duterte, against Senator Bato, formerly the PNP chief and the chief enforcer of the war on drugs. Walang ganun eh. Yes, naiimbestigahan na sila o iniimbestigahan sila sa Senado at sa House of Representatives, lalo na sa Quadcom. May mga recommendations na rin ang Quadcom. Pero wala pa yung mga formal criminal proceedings. At kaya nga, nandyan pa yung ICC. Yes. Kaya nga, nagpapatuloy ang ICC sa kanilang investigasyon. Kasi hindi sila kontento ng mga kakasuhan lang dito sa Pilipinas ay yung mga tinatawag na mga low-level perpetrators. At may ilan-ilan na mga kinasuhan na. At may ilan-ilan, pero konting-konti pa lang yung mga convictions. Katulad yung mga nagpumatay kay Kian de los Santos. Yun lang ang mga nasa justice system natin na dumadaan sa proseso natin. Pero wala yung mga nasa middle level, tsaka yung sa highest level, yung mga tinatawag with highest responsibility for those alleged crimes against humanity.